Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid, mga kapamilya, kapuso, Dabbercads, at lalong-lalo na dito sa Madlang People. Gusto ko po kasing kausapin itong Madlang People kasi meron pong nangyari dyan kanina sa It's Showtime. At alam ko bilang mga Madlang People, alam ko wala kayong pinalalampas sa mga episode ng It's Showtime at malamang alam nyo na yung nangyari kanina. Pero doon sa mga hindi nakakaalam, gusto kong iparinig sa inyo yung nangyari dyan sa isang segment dyan po sa It's Showtime. Pakinggan po natin na hindi na natin pa lalabas ang video. Audio na lang po ang pakinggan natin at talasan nyo po ang inyong pandinig at hintayin nyo yung sasabihin ni Vice Ganda. So ganito po ang kwento niya na ito pong mga host ay may laro. Alright? At mauuna pong maglaro itong Sinabong Navarro. Pero bago po nagsimula yung laro, meron pong gustong magpa-picture. Malamang itong gustong magpa-picture ay talagang miyembro o isa sa mga Madlang People na hangang-hanga dito sa It's Showtime, sa mga host ng It's Showtime. At malamang pumila pa ito para masaksihan, para makasalamuha, makasama itong kanyang mga iniidolong mga host dyan sa It's Showtime. So, nandun siya, malapit lang siya, dun mismo sa pwesto ng mga host. Alright, so, kaya naman nung nakita niya si Bong Navarro, siguro nag-request siya, baka pwede naman siyang magpa-picture. So, sabi ni Bong Navarro, sige, picture muna. So, nung lumapit na si Bong Navarro dun sa babae, dun sa isang miyembro ng Madlang People, bigla na lang nagsasalita etong si Vice Ganda kung ano-ano ang pinagsasabi. Okay, so raw, nabibwisit siya dun sa mga taong nanonood ng concert, tapos ang ginagawa, mag-video lang ng mag-video. Pati dyan, sa studio sa It's Showtime, nabibwisit daw siya dun sa mga audience na na ang ginagawa, imbis na manood ng live, kaya nga daw sila nandyan para manood ng live, tapos ang gagawin, mag-video ng mag-video. So, nabibwisit daw si Vice Ganda sa ganun. Kaya sinabihan niya, itong babae, ito pong isang miyembro ng Madlang People na nagtiyagang pumila para lang mapanood sila, makita, makasalamuha. At alam niyo ba sabi ni Vice Ganda? Sira ulo ka ba? Pupunta ka dito, magbibideo ka. Di ba kaya ka nga nandito para manood ka ng live? Panoorin mo kami ng live. Tapos ngayon magbibideo-video ka? Sira ulo ka ba? Ay, yung sabi ni Vice Ganda dito sa babae. Eto mga kababayan, marami na namang magsasabi, biro lang daw. Kasi nung bandang huli, yung latter part, ang sabi ni Vice Ganda, etchus lang yun ate. Sige, mag-video ko lang, pero i-delete mo lang mamaya. So maraming magpapalabas na naman, lalong-lalo na yung panatiko ng It's Showtime, yung mga alipores ni Visceral. Actually, ayoko na tawaging Ganda Vice Ganda kasi unang-una hindi maganda Okay lang tawaging ganda kung maganda talaga yung pinapakita. Kaso hindi maganda Hindi maganda mga kababayan yung nangyari kanina So, wag na nating tawaging Vice Ganda, Visceral na lang. Total yun naman talaga pangalan niya. Alright? So, maraming magsasabi. Maraming magtatanggol kay Visceral. Sasabihin nila, biro lang. Okay, let us say, biro lang. Pero alam niyo ba mga kababayan, kung ako kamag-anak na itong babae, hindi ako magdadalawang isip na idemanda itong si Visceral. Sa totoo lang mga kababayan, hindi ako magdadalawang isip na idemanda si Visceral. Bakit? Tingnan niyo mga kababayan Ikaw ba naman bastusin? Ikaw ba naman ipahiya? Ikaw ba naman sabihin na sira ulo ka ba? On live television na libo-libo ang nanonood. O sabihin natin milyon-milyon kasi sabi nyo naman number 1 na noon time show O sige, sabihin natin milyon-milyon ang nanonood. Biruin nyo, pahiya ka, sabihan ka na sira ulo ka ba? Sa harap ng milyong-milyong tao? Di ba malaking kahihiyan yun dun sa babae? Yung babae patawa-tawa lang. Siyempre, hindi naman siya pwedeng magreklamo doon. Nasa harapan ni Vice Ganda Pero deep inside, napahiya siya. Sobra siyang napahiya. Sobrang na-downgrade yung kanyang pagkatao dahil doon sa sinabi ni Vice Ganda na sira ulo ka ba? Kahit pa sabihin yung biro yan,
Sa harapan ng milyong-milyong tao, libo-libong tao, sasabihan mo yung isang miyembro, ayun ang masakit eh. Yun ang masakit eh. Nagtiyaga ka pumila para lang mapanood mo itong si Visceral, itong si Labong Navarro, itong mga host ng It's Showtime. Nagtiyaga kang maaga kang nagising, gumastos ka, namasahe ka para mapanood mo sila. Tapos pagdating mo ron, sasabihan ka lang ng ng siraulo ka ba? Grabe naman yun. Ano to, Vice Ganda? Ano na ba to? Wala na, labasan na talaga ng totoong pag-uugali. Wala na nga itatagong ugali. Ito na yung ugali mo. Inilalabas mo na. Oh, hindi ka na nagpipigil. Inilalabas mo na kung sino yung totoong visceral. Ganyan ba yung gusto mo mangyari ngayon? Dahil sa sobrang visit mo dun sa nangyaring suspension sa inyo, ganito na ang magiging magiging pag-uugali mo, na kahit itong miyembro ng Madlang People, binabastos mo na. Harap-harapan doon sa mga host mo, sa mga audience nyo dyan sa It's Showtime, at lalong-lalo na doon sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon. Ano yun? Bastusan na? Wala ka nang tinatagong inilalabas mo na kung sino ka talaga? Ganun ba yung Visceral? Kaya sabi ko sa inyo, gusto kong makausap itong Madlang People. Kayo ba? Kayo mga Madlang People, kayong mga tagahanga ni Visceral, tagahanga ng It's Showtime. Ano sa tingin ninyo? Okay lang ba sa inyo yung ginawa ni Visceral? Oh. Kung kayo nasa katatayuan nung Madlang People na yon, nung babae, at biniro kayo, at sinabihan kayong, siraulo ka ba? Ano magiging reaksyon nyo? Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba sa inyo na ganun ang gawin sa inyo nung ina-idol ninyo na halos sambahin ninyo, na kahit mali na yung ginagawa, bilib na bilib pa rin kayo? Oh. Okay lang ba sa inyo yung ganun? Biruin nyo, Madlang People yan. Okay lang sana kung ganunin niya. Yung hindi panatiko ng Showtime. Okay lang sana ganunin ni Visceral kung ito'y talagang tagahanga ng Itbulaga, tagahanga ng TVJ. Okay lang eh. Pero biruin nyo, mismo kasamahan ninyo, miyembro ng Madlang People na grabe ang paghanga dito kay Visceral. Tapos ganun, makakarinig ka mismo doon sa idol mo. Sabihan ka, siraulo ka ba? Ibang klase ito. Ibang klase, mga kababayan, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya, mga dabarkads, lalong-lalo na sa inyo, Madlang People. Hindi po maganda. Kaya, itong video na to, hihintayin ko yung mga comments ng Madlang People. Hihintayin ko kung ano yung sasabihin ng mga kapamilya. Hihintayin ko kung ano yung sasabihin ng mga panatiko ni Visceral. Titingnan ko kung okay pa rin ba sa inyo yung ganitong ginagawa ng inyong idol. Kasi sabi ko nga, kung ako, kamag-anak ako nito, ididemanda ko. Si Vice Ganda, paninirang puri yan, mga kababayan. Dinowngrade mo ang pagkatao ng babae sa harapan ng milyon-milyon. O kung hindi man milyon-milyon, libo-libong tao na nanonood sa telebisyon. At doon sa daang tao na nandun sa audience mismo sa studio. At doon mismo sa harap ng mga host ng It's Showtime. Pero ipahiya ka. Ipahiya ka sa harapan ng mga tao. Grabe. Kitang-kita ka sa camera eh. Oh. Di ba? Di ba nakakahiya yun na kitang-kita ka sa camera, sinabihan ka ni Vice Ganda, siraulo ka ba? O pag-uwi mo sa inyo, ano nangyari? Ba't sinabihan kang siraulo ni Vice Ganda? Ano sasabihin ngayon ng babae pag-uwi niya sa bahay? Joke lang. Joke lang
na nakitang-kita sa camera sa buong Pilipinas na pinahiya ka nitong ina-idolize mo? Hindi ko alam kung anong pwedeng ikaso. Kasi hindi naman ako abogado at hindi ako masyadong maalam dyan sa legal mga legal terms o mga legal mga actions laban sa ganito. Pero ito mga kababayan ay pagyurak sa katauhan ng isang tao. Pero mo, sabi ni Vice, charot lang. Hindi man lang siya hindi man lang siya natinag nung sinabihan niya yung babae na sira ulo ka ba? Tingnan niyo yung pagmumukha ni panoorin niyo uli. Tingnan niyo yung naging reaction ng mga ibang host diyan sa It's Showtime. Nagulat din sila eh. Kaya nako, hindi ko alam kung ito ay kaso na naman, panibagong issue na naman na dapat tingnan ng MTRCB. Ito ay isang hayagan o harapang pambabastos sa isang audience, sa isang noontime show. Sa harapan ng telebisyon, live television mga kababayan. Okay lang sana kung recorded eh. Pwede mo i-delete, pwede mong i-edit, pero hindi eh. Hindi. Live na live. At ito, yung portion na yon, kinuha ko lang, ni-screenshot ko, screen record ko, na hindi nga nila binubura eh. Ibig sabihin, wala silang nakikitang mali dun sa ginawa ni Vice Ganda kasi hanggang ngayon, nandun pa rin at na-screen record ko. Hindi katulad nung nangyari sa EAT nung nagbura nung nagbura etong si Wally Bayola. Na-delete agad eh. Na-delete agad yung yung video nung live. At kinabukasan nag-sorry agad etong si Wally Bayola. Kasi nga, alam nila mali. Pero itong instance na to, tingnan ninyo, wala, nandun pa rin. Kaya nga na-screen record ko eh. So yan mga kababayan yung panibago na namang issue na ginawa ni Visceral. Na parang hindi ba nanggaling sa parang hindi nanggaling sa suspension. At parang sa tingin ko mga kababayan sa tingin ko parang parang inilalabas niya na kung sino talaga siya. Wala nang pakundangang basta ito ako ilalabas ko na to. Nagpipigil ako dati pero ganun pa rin, sinuspindi nyo pa rin kami. Ilalabas ko na kung sino ako. Ito na ako, ito na ugali ko, ito na yung totoong visceral. Kaya doon sa mga madlang people, ito ba yung iniidolo ninyo? Tanong ko lang po, ito ba yung iniidolo ninyo? Na hindi nyo alam isang araw, babastusin kayo sa harapan ng television. Sa harapan, sa live television. Ganun ba? Ilagay nyo nga yung sarili ninyo doon sa katatayuan ng babae, nung isa sa kasamahan nyo dyan sa madlang people. Ngayon tanong, sino kakampihan nyo? Si Vice pa rin ba? O itong binastos? Kasi ako nga, sabi ko sa inyo, kung ako kamag-anak nito, hindi ako magdadalawang isip na idemanda itong si Visceral dahil dun sa ginawa niyang pambabastos on live television. Sabihan ka ba naman, sira ulo ka ba? Ang tindi pa sira ulo ka ba? Grabe mga kababayan. So, yun lang po muna mga kababayan. Abang-abang po tayo kung anong mangyayari na naman dito. Ito ba ay masisilip na naman ng MPRCB? At papatawag na naman ba itong si Visceral para magpaliwanag o itong pamunuan ng It's Showtime para magpaliwanag dito sa ginawa ni Visceral. So abangan na lang po natin yan, kaya tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.